ngayon, yung i-introduce kong app is para siyang ChatGPT, ganon, mga photomat, ganon. Pero, mas convenient or mas madali siyang gamitin yung app na to. So, ang app na to ay tinatawag na Help AI. So, kunwari pag may mga tanong ka, ganan, yung AI yung sasagot nung doon sa tanong mo. So, ano nga ba yung benefit or sino ba yung pwedeng gumamit nito? Pwedeng gumamit nito is yung mga teachers, mga students, especially yung mga students. Kasi, ayun, for example, sa teachers, di ba, pagka nahihirapan sila or parang meron silang part na they can't understand yung lessons o kaya merong lessons na hindi sila maintindihan, is pwede nilang gamitin yung app na to para may explain sa kanila yung sa mga teachers kung ano nga ba yung ibig sabihin or yung dapat na may i-discuss niya or yung meaning, 'di ba, nung lessons na gusto niyang maliwanagan siya. And of course, sa mga students, ayan, nakakatulong yung app na to para masagutan, kunwari, yung mga homeworks, ganan, o kaya parang pwede rin silang magkaroon ng mga ideas dito. For example, sa mga role-playing, 'di ba? Parang hahanap sila or pwede silang mag-search kung ano nga ba yung script na pwede nilang gamitin sa ganan. Kunwari sa El Filibusterismo, ano nga ba yung script na pwede nilang gamitin para sa scene na to, para sa ganitong scene. So, dun siya nakakatulong yung Help AI. At, syempre, always check pa din yung nilalabas na sagot nung Help AI na to, 'di ba? Kasi 'di ba, kahit sabihin mong parang okay na yung sagot nito, parang tama, always double check yung answer kung tama nga ba. So ayun. Let us open this yung app. Kanan. Ito ay Help AI. Diyan ay pwede mong i-enter yung questions na gusto mo. Meron tayong mga prompt. Yung prompt na to is ayan, nakaka-translate siya sa English, sa Japanese, tapos kino-correct niya yung spelling, ganun. For example, ilalagay natin sa prompt ay yung Tagalog. Tapos, maglagay tayo ng question na Tagalog na ang question ay ilan ang mga planeta? Ayun, may 8 planeta. So, next is ilagay natin sa prompt natin yung English. Delete muna natin. English. Tapos, dun sa ano natin is maglagay tayo ng Tagalog na question. Ilan ang mga planeta? Diba? Nata-translate niya yun into English. Tapos, meron dyang microphone. Yung microphone is, for example, tinatamad kayong mag-type, pwede nyong gamitin yung microphone para sabihin yung questions na nasa isip nyo. Yan, for example, how many are planets in the solar system? So, ayan, tapos send. Diba? Nasasagot niya yung questions through using of microphone. Tapos, meron din dyang options na camera. For example, sobrang dami ng questions. Tapos, limited lang yung character dun sa character na yung text na ilalagay mo dun sa question. So, pagka marami, pwede mong gamitin yung camera, picturean mo lang.
Tapos, meron din dyang, dun sa camera, ganan. Ako kasi ay, kung makikita nyo, malabo yung camera ko. So, ang ginawa ko na lang is, yung dun sa camera, kinuha ko yung, di ba may nakalagay doon picture, tapos may plus. So, pwede nyo gamitin yun. Ayan. Tapos, pag wala na kayong ticket, ayan, nakikita nyo, yung ticket, pwede kayong manood ng ads para makaklaim kayo ng 3 pang tickets. So, ayan. Tayin lang natin yung ads, tapos, makakakuha na kayo ng 3 ticket. Okay. Tapos, yung 3 ticket na yun is, ginagamit siya para makapagsagot pa kayo. So, ayun, pag ayaw nyong manood ng ads, pwede kayong bumili. May 10 na tickets, 50, ayan. Nadyan yung equivalent kung magkano ba siya. So, since para sa akin, mas convenient yung ads is, mag-ads na lang din kayo. Kung ano yung mas komportable kayo. Ayan, pwede natin gamitin yung examples. Yun, di ba? Nasasagot siya. Kahit na multiple choice yung itanong mo. Next is, para hindi ka mahirapan, just in case na gusto mong gamitin yung apps na to. Yung app na to is, ayan, mag-login ka ng account mo, Google account, ganan. Tapos, continue. Tapos nun, ayan, may Google account ka na sa Help AI. Ayan. Tapos, kung, kunwari, may mga tanong ka, ganan, na gusto mong i-save, diba? Pwede mong i-save siya. Tapos, ayun, kapag wala na kayong ticket, ulitin ko lang, no? Pwede kayong bumili o kaya manood na lang ng ads. Ganun. Ayan yung mga presyo at yung equivalent kung ilan ba yung ticket na makukuha nyo. Depende doon sa ilalabas nyong pera or bibilihin nyo. So, ayun, para sa akin, sobrang convenient ng Help AI kasi, di ba, kaysa mag-download ka pa or mag-search ka sa Google ng website ng ChatGPT, tapos mag-download ka ng app ng Photomat, ganan. Dito, sa Help AI, kahit anong subject is kaya niyang sagutin. English, Filipino, Math, Science, TLE, kung ano-ano pa, yung kung ano-anong subject yung kaya niyang sagutin. Tapos, ayun, gently reminder lang na kailangan dapat yung mga sagot na nilalabas ni AI ay lagi nating i-double check, 'di ba? Kasi AI yan Maybe yung ibang sagot niya is tama, maybe yung iba naman ay mali. Kaya always nating i-double check yung sagot na nilalabas ni AI para din ma-make sure natin na tama yung isasagot natin, 'di ba? Tapos doon, syempre, yung Help AI ay nakakatulong para bigyan tayo ng knowledge, 'di ba? For example, wala ka pang alam about sa mga planets, 'di ba? So, yung Help AI ay pwede kanyang bigyan ng definitions, kung ano nga ba yung mga pangalan ng mga planets na yon, kung ano nga ba yung solar system, 'di ba? Kung ano nga ba yung naitutulong ng sun sa planets, especially sa Earth, 'di ba? So, through the help of Help AI, ay mabibigyan niya tayo ng knowledge, matutulungan niya tayo sa mga cramming times natin, at ayun, 'di ba? Marami siyang pwedeng itulong kasi parang magki-click-click ka na lang, magta-type-type ka na lang, tapos lalabas na si answer. Pero, tulad nga na sinabi ko kanina,
laging ugaliin na i-double check pa rin yung sagot na nilalabas ni AI para sure tayo dun sa sagot natin.